Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 59. Ibang klase ka talaga, Ate Mira. Hindi ko akalain na kahit sa international ay aabot din ang pagkukoach mo. Manghangwi ka naman ni Sakuragi kay Mira. Sabay yakap nito mula sa likuran ng kanyang ate. Sa halip na magalit ay isinandal pa ni Mira ang kanyang likod sa dibdib ni Sakuragi. Ang ibig sabihin ay magkapatid kayo ni Miss Mira. Naguguluhang tanong ni Matsawi at Fuji kay Sakuragi. Napatango na lang si Henyo bilang tugon. At dahil sa sobrang hiya ay humingi ng tawad si Matsawi at Fuji kina Mira at Hanemichi. Pinatawad naman sila ng dalawa. Sa loob ng 5 araw ay nagpagaling sina Zen, Kenzo, Harikawa, Dave at samantalang si Haroko naman ay mabilis na nakarecover at inabot lang siya ng 3 araw sa ospital. Ang natitirang 2 araw ay sinamantala ni Haroko upang makapagpahinga at magpalakas ng lubusan. Sa loob din ng 5 araw ay naganap na ang mga natitirang laban ng Kanagawa Rising Sun. At sa ika-5 araw ng laro ay naipanalo ng Kanagawa Rising Sun ang kanilang ika-7 at huling laro. At dahil single round robin lang ang ginamit na format sa tournament ay sila na ang itinanghal na champion. Itinanghal rin si Rika bilang Best Point Guard at Most Valuable Player of the Year. Best Shooting Guard naman si Inami. Best Power Forward si Erika Shido. Best Small Forward si Diana Hashimura. Beat Center naman si Hinazen Harimoto. Nasama naman sa Mythical 5 si Namila Sasauka, Aya Ishida at Zahara Hiroshi. Sayang, wala si Dave dito. Hindi tuloy niya nakita ang championship game ko dito sa Japan. Panghihinayang na wika ni Aya sa kanyang isipan habang nakatingin sa audience. At nang araw ding iyon ay inanunsyo na ni Mr. Ishido ng laban sa pagitan ng Kanagawa Rising Sun at ng Hiroshima Lions ay iyon na ang magiging huling laro ng college basketball tournament para sa season na iyon na ito sapagkat napagpasya ni na Mr. Shido at buong staff ng college basketball na single round robin na lang ang gamiting format sa tournament at huling laban na iyon ay malapit nang maganap. Lumipas na nga ang 5 araw at gumaling na ng lubusan ang mga player ng Kanagawa Rising Sun, pati na ang ibang players ng iba't ibang team. Sina Sakuragi, Mira at Rika naman ay maagang nagtungo sa university. Dahil maaga pa at wala pang gaanong estudyante sa campus ay tumambay muna sila sa guardhouse na malapit sa loob ng gate ng university. Ano kaya kung papasok ngayon si Haroko, my love? Tanong ni Sakuragi sa kanyang isipan habang pabaling-baling ang tingin nito sa labas ng gate at sa paligid ng campus. Pinagmamasdan naman siya ni Mira at Rika. Huwag kang mag-alala, Sakuragi, dahil papasok si Haroko ngayon. Nakachat ko siya kagabi at sinabi niya sa akin na makakapasok na siya ngayon. Wika ni Rika nang mapansin nito na pabaling-baling ang tingin ni Sakuragi sa labas ng gate at sa paligid ng campus. Ilang sandali pa nga ang lumipas
ay dumating na si Haruko at dali-dali itong nagtungo sa guardhouse nang makita niya sina Sakuragi, Mira at Rika. Magandang umaga sa inyo, Sakuragi, Ate Mira at Rika. Bati ni Haruko sa tatlo. Magandang umaga din sa iyo, Haruko. Tugon naman ni Mira kay Haruko. Kumusta na ang pakiramdam mo, Haruko? Tanong naman ni Rika kay Haruko. Okay na po ako, Ate Rika. Tugon naman ni Haruko kay Rika. Maya-maya ay lumapit si Haruko kay Hanamichi at mula sa likuran ng binata ay niyakap niya ito ng napakahigpit. Damang-dama naman ni Sakuragi ang higpit ng yakap ni Haruko sa kanya. Ganyan ka pala kapag nakabawi ng lakas, Haruko, my love. Umihigpit ang yakap mo. Napapangising wika naman ni Sakuragi kay Haruko. Pasensya na, Sakuragi. Namiss kasi kita ng sobra. Noong nasa hospital kasi kami at bawal dumalaw ang mga kamag-anak at kaibigan ng mga pasyente, ay tanging ang mga nurse, doktor at mga player lang ang nakakausap ko. Mabuti na lang at naroon si Mrs. Rina at ang mama ko, kaya hindi ako masyadong nalungkot. Paliwanag na tugon naman ni Haruko kay Sakuragi. At saka ibang klase palang mag-alala sina Mrs. Rina at Tia Hana sa mga pasyente, lalong-lalo na sa akin. Sa lahat kasi ng mga na-confine sa ospital noong mga nakarang araw ay ako ang pinaka-sensitive magkasakit dahil halos ayaw kong kumain noong unang araw ko sa hospital. Pero dahil matyaga sina Mrs. Rina at ang mama mo ay mabilis akong nakarecover. Dagdag na paliwanag pa ni Haruko sa kanyang nobyo. Napangiti naman si Sakuragi sa kanyang narinig. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagtungo na ang lahat sa kanilang classroom sapagkat oras na ng kanilang klase. At habang nasa school ang ibang mga player, ay ginaganap naman ang mga laban sa Kanagawa Gymnasium. Sa Kanagawa Gymnasium, pagsapit ng 7:30 ng umaga ay nagsimula na ang first game sa pagitan ng Toyama Tigers at Shiga Emperors. At sa buong panahon ng laro ay hindi man lang naibaba ng Shiga Emperors ang kalamangan ng Toyama Tigers, kaya naman bigo silang makuha ang panalo. At natapos ang laro sa score na 95-44. Panalo ang Toyama Tigers sa first game ng huling araw ng college basketball. At sila ay opisyal ng magiging ika-6 sa standing sapagkat sila ay may kartadang 5-2 win-loss record, samantalang ika-8 naman sa standing ang Shiga Emperors na may kartadang 3-4 win-loss record. Pagsapit ng 9:30 ng umaga ay nagsimula na ang second game sa pagitan ng Osaka Tornado at Nagoya Black Wolves. At sa buong panahon ng laro ay naging matindi ang laban sa pagitan ng magkabilang kupunan. Ngunit sa bandang huli ay nagawa pang maipanalo ng Nagoya Black Wolves ang laro sa score na 96-94. Kaya naman opisyal na nasa ika-5 standing ang Nagoya Black Wolves na may kartadang 5-2. Samantalang nasa ika-7 naman ang Osaka Tornado na may kartadang 4-3. Matapos ang dalawang magkasunod na laban ay nagkaroon muna ng ilang oras na break upang makapagpahinga ang referee pati na ang buong committee sa Kanagawa University. Pagsapit ng alas 11 ng umaga ay natapos na ang klase at nagtungo na sa kantin ang ibang mga estudyante upang mag-lunch. Mga idol, please like and comment para naman ganahan tayo sa pag-upload at maraming salamat po sa inyo sa inyong mga suporta. Thank you! At
dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.